pamagat ang pagbabalik. Umuwi siya para sorpresahin ang kanyang mga magulang sa isang buhay na puno ng tagumpay, ngunit ang kanyang natagpuan sa labas ng sarili niyang mansyon ay nagpayelo sa kanyang dugo. Dalawang nanginginig na matanda, itinapon sa lamig na parang basura. Hindi niya inakala na ang tanawing iyon ay maglulubog sa kanya sa isang bangin ng pagsisisi na hindi niya kailanman malilimutan. Huminto ang isang itim na sasakyan sa harap ng mansyon, kasabay ng paglubog ng araw sa taglamig. Bumaba si Juanito Nito Reyes na may matagumpay na ngiti sa kanyang mukha, inaayos ang kanyang cashmere coat habang pinagmamasdan ang kahanga-hangang 3 palapag na gusali na ngayon ay pag-aari na niya. Ilang buwan niyang pinlano ang sandaling ito. Sorpresahin ang kanyang mga magulang, ipakita sa kanila na ang kanilang anak ay sa wakas ay nakamit na ang tagumpay na lagi niyang pinapangarap. Ngunit nang mapadako ang kanyang mga mata sa gilid ng gate, ang ngiti sa kanyang mukha ay nanigas na parang yelo. 2 figura ang nakaupo sa malamig na semento, magkayakap sa ilalim ng isang luma at punit-punit na kumot na halos hindi sila maprotektahan sa nanunuot na hangin. Isang matandang lalaki ang yumayakap sa isang babaeng may puting buhok. Pareho silang nanginginig sa ginaw. Sa tabi nila, 2 lumang maleta at isang karton na may mga nakausling litrato. Mukha silang mga palaboy na itinapon sa gitna ng malamig na gabi. Naramdaman ni Nito na may pumutok sa kanyang dibdib nang makilala niya ang mga mukha, ang kanyang mga magulang. Si Mang Lito at Aling Elena, ang mga taong nagbigay buhay sa kanya, ay nakaupo sa semento na parang mga pulubi sa harap ng bahay na binili niya para pahangain ang kanyang nobya. Isang bahay na hindi niya kailanman sinabi sa kanila na pag-aari niya. "Tay! Nay!" sigaw ni Nito, tumatakbo patungo sa kanila, durog ang puso. "Anong ginagawa ninyo rito? Diyos ko, giniginaw kayo." Tumingala si Mang Lito. Ang kanyang mga pagod na mata, puno ng pinipigilang luha, ay tumama sa mga mata ng kanyang anak. Walang panunumbat sa tinging iyon, tanging walang katapusang kalungkutan na tumusok kay Nito na parang kutsilyo. "Anak!" Bulong ng matanda, basag ang boses. "Ayaw ka naming abalahin. Sinabi sa amin ni Kiko na dito ka nakatira, pero sabi ng babaeng lumabas, hindi raw kami pwedeng pumasok, na ang bahay na ito ay hindi para sa mga tulad namin." Naramdaman ni Nito na gumuho ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa. Lumuhod siya sa harap ng kanyang mga magulang, hinawakan ang malamig na mga kamay ng kanyang ina. Tumingin si Aling Elena sa kanya ng mga matang dati puno ng walang katapusang pagmamalaki, ngunit ngayon ay sumasalamin lamang sa hiya at sakit. "Patawarin mo kami, anak," bulong niya. "Ayaw ka naming ipahiya sa harap ng mga bisita mo. Aalis na kami. Susunduin na kami ni Kiko. Ipahiya ako." Naramdaman ni Nito ang mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. "Kailanman ay hindi ninyo ako maipapahiya. Sino ang gumawa nito sa inyo? Sino ang nagpalayas sa inyo?" Bumukas ang pangunahing pinto ng mansyon. Lumitaw si Cristina Salazar sa may pintuan, balot sa isang perlas na evening gown. Ang kanyang perpektong mukha ay nagpapahayag ng ganap na pagkainis, na parabang ang presensya ng mga matanda ay isang mantsa sa kanyang perpektong pagtitipon. "Nito, anong ginagawa mo diyan sa labas?" tanong niya sa malamig na boses. "Naghihintay ang mga bisita. Ngayong gabi natin iaanunsyo ang ating engagement." Naaalala mo, dahan-dahang tumayo si Nito, ang kanyang mga magulang ay nanginginig pa rin sa likod niya. Isang galit ang nagsimulang kumulo sa loob niya, kahalo ng pagsisisi na sumasakal sa kanya. "Cristina, ikaw ba? Ikaw ba ang nagpalayas sa mga magulang ko?" Isang tuyong tawa ang kumawala sa kanya. "Mga magulang mo, Nito." 2 gusgusing matanda ang kumatok sa pinto, naghahanap sa iyo. "Sinabi ko sa kanila na hindi ito isang ampunan. Paano ko malalaman na sila pala iyon?" Huminto siya, tinitingnan sila ng may paghamak. "Bagamat, sa itsura nila, naiintindihan ko kung bakit hindi mo sila binabanggit.
Hindi sila bagay sa imaheng binuo natin, hindi ba? Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ilang bisita ang lumabas, naakit ng iskandalo. Mga lalaki at babaeng nakaeleganteng kasuotan ay nanonood. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng mula sa pagkagulat hanggang sa hindi maitagong panunuya. Narinig ni Nito ang mga bulungan, kawawang mga matanda, mga magulang pala niya. Nakakahiya. Hindi ko alam na galing pala sa hirap si Reyes. Sinubukang tumayo ni Mang Lito, nanginginig. Lumapit si Nito para suportahan siya, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Huwag na anak, sapat na ang gulong na gawa namin. Aalis na kami ng nanay mo. Mayroon ka ng sariling buhay, sariling mga tao. Hindi kami naparito para manira. Hindi kayo aalis kahit saan. Umalingaw-ngaw ang boses ni Nito sa malamig na hangin, puno ng galit na hindi pa niya naramdaman dati. Ito ay bahay ninyo, tulad ng pagiging bahay ko. Bumaba si Christina sa hagdan. Nito, huwag kang maging katawa-tawa. Isipin mo ang ginagawa mo. Lahat ng business partners natin ay nasa loob. Ang deal sa mga De Leon ay pipirmahan na. Talaga bang sisirain mo ang lahat para sa mga magulang mo? Pinutol siya ni Nito. Nanginginig ang boses. Naririnig mo ba ang sarili mo, Christina? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ang ginawa ko ay protektahan ang ating reputasyon. Sagot niya. Tayo ay nagtatayo ng isang imperyo. Hindi natin kayang maging sentimental. Akala ko, naiintindihan mo iyon. Nagsimulang umiyak si Aling Elena, tinatakpan ang kanyang mukha. Mahigpit siyang niyakap ni Mang Lito. Naramdaman ni Nito na may tuluyang nabasag sa loob niya nang makita ang kanyang mga magulang hinahamak, giniginaw, wasak sa harap ng bahay na binili niya gamit ang perang kinita niya habang kinalimutan sila. Nagtrabaho ako buong buhay ko, biglang sabi ni Mang Lito. Naging karpintero ako, nagbuhat ng mabibigat, ginawa ko ang lahat para makapag-aral ang batang ito. Ang nanay niya ay nananahi hanggang madaling araw para may pambili ng libro. Wala kaming anumang material na bagay, pero lagi kaming may dignidad. Ang kanyang boses ay nabasag. Ngayon, nalaman kong ikinahihiya pala kami ng anak ko. Tama ba? Lumuhod si Nito sa harap ng kanyang ama. Tay, hindi kailanman. Kung gayon, bakit hindi mo kami kailanman binisita, anak? Ang tanong ng kanyang ina ay isang bulong na may dalang mga taon ng sakit. Bakit ka tumigil sa pagtawag? Bakit kapag hinahanap ka ni Kiko, lagi mong sinasabing abala ka? Walang maisagot si Nito. Ang mga salita ay bumara sa kanyang lalamunan habang ang mga alaala ay tumatama sa kanya. Mga hindi sinasagot na tawag, mga walang lamang dahilan, mga sirang pangako. Kinumbinsi niya ang sarili na nagtatayo siya ng isang mas magandang kinabukasan na kapag sapat na ang kanyang tagumpay, babalikan niya sila. Nibibigay niya ang lahat ng nararapat sa kanila. Ngunit ang katotohanan ay mas madilim. Ikinahiya niya sila. Ikinahiya niya ang kanilang simpleng pinagmulan sa harap ni Christina at ng kanyang mga sosyal na kaibigan. Ikinahiya niya ang kanilang maliit na bahay, ang mga kalyo sa kamay ng kanyang ama, ang simpleng Tagalog ng kanyang ina. Ipinagpalit niya ang dalawang taong nagmahal sa kanya nang walang kondisyon sa isang mundong tumanggap sa kanya dahil lang sa kanyang pera. Mang Lito, isang magaspang na boses ang pumutol sa sandali. Isang matandang lalaki na naka-overalls ang lumapit, dala ang isang thermos. Nagdala ako ng mainit na kape para kina Mang Lito at Aling Elena. Hindi ko na sila kayang iwan sa labas. Si Kiko iyon, ang dati at tapat na katulong ng kanyang mga magulang, ngayon ang kanilang tanging tunay na suporta. Ang taong nag-alaga ng mga manok sa kanilang bakuran, ang nagturo kay Nito kung paano magbisikleta, ang hindi tumigil sa pagtawag sa kanya ng anak gaano man karami ang pera niya. Tiningnan ni Kiko si Nito nang may halong pagkadismaya at kalungkutan na mas masakit pa kaysa sa anumang panunumbat. Ilang linggo nang sinasabi sa akin ni Mang Lito ang tungkol sa iyo, Nito. Sabi niya, gusto kanyang makita na may mahalaga siyang sasabihin sa iyo. Sinubukan kitang hanapin.
Nag-iwan ako ng mga mensahe, pero lagi kang nasa meeting, nasa biyahe, nasa mahahalagang hapunan. Huminto ang mundo ni Nito. Kailangan akong makita ni Itay. Bakit? Anong nangyari? Tumingin sa malayo si Mang Lito, ngunit nagsalita si Aling Elena. Sinabi ng mga doktor na mahina na raw ang puso niya, anak, na hindi na raw siya magtatagal. Kaya gusto ka naming makita sa huling pagkakataon. Gusto lang naming magpaalam. Ang sigaw na kumawala kay Nito ay isang primal na tunog. Yumakap siya sa kanyang ama na parang isang nawawalang bata, humihikbi ng walang kontrol habang ang mga bisita ay nanonood. Ang ilan ay bumubulong, ang iba ay umiiwas ng tingin, ngunit si Cristina ay nanatiling hindi gumagalaw, walang bahid ng awa sa kanyang perpektong mukha. Hindi ko alam, umiyak si Nito. Tay, hindi ko alam, patawarin mo ako, pakiusap. Hinaplos ni Mang Lito ang ulo ng kanyang anak. Walang dapat ipatawad, anak. Pinili mo ang iyong landas at ayos lang iyon. Gusto ka lang naming makita muli. Tinulungan ni Kiko ang mga matanda na tumayo. Muntik nang matumba si Mang Lito at mahigpit siyang sinuportahan ni Nito. Naramdaman kung gaano karupok ang katawan na dati tila hindi matitinag. Iuuwi ko na sila, sabi ni Kiko. Sobra na ang ginaw nila. Hindi, sabat ni Nito. Dito sila mananatili. Ito na ang bahay nila ngayon. Bumaba si Cristina sa huling baitang. Ubos na ang kanyang pasensya. Nito, makinig ka. Kung papasok ang mga taong iyan sa bahay na ito, aalis ako. At hindi lang ako ang mga De Leon, ang mga partner, ang buong negosyo. Kailangan mong pumili. Ang iyong miserableng nakaraan o ang ating matagumpay na hinaharap. Ganap ang katahimikan. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Nito, naghihintay ng kanyang desisyon. Ang kanyang ama ay nakatingin sa kanya nang may mga matang puno ng luha, ngunit mayroon ding pag-unawa. Ang kanyang ina ay nakahawak sa kamay ni Mang Lito, naghahanda para sa isa pang pagkabigo. Tiningnan ni Nito si Cristina pagkatapos ang kanyang mga magulang at sa sandaling iyon may nagising sa loob niya. Kiko, sabi ni Nito, pinupunasan ang kanyang mga luha. Dalhin mo ang aking mga magulang sa loob, sa master's bedroom. Ihanda mo para sa kanila ang pinakakomportabling kama. Nito, nagsimula si Cristina. Pinutol niya ito. Maaari kang manatili o umalis, ngunit sasabihin ko sa iyo ito. Binuo ko ang isang imperyo sa likod ng 2 taong isinakripisyo ang lahat para sa akin. At sa loob ng maraming taon, nagpanggap akong hindi sila umiiral dahil ikinahiya ko kung saan ako nanggaling. Ngayong gabi, natagpuan ko ang aking amang may sakit na nakaupo sa lamig. At kung hindi iyan dumudurog sa puso mo, hindi ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Namutla si Cristina. Iiwan mo ako para sa kanila. Hindi kita iniiwan para sa kanila, sagot ni Nito. Iniiwan kita dahil natuklasan kong ang taong naging ako kasama mo ay isang taong hindi ko nakilala, isang taong nag-iwan sa kanyang mga magulang sa lansangan. At ayaw kong maging ganoong klasing tao. Umatras si Cristina, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Pagsisisihan mo ito, Nito Reyes, ipinapangako ko. Tumalikod siya at pumasok sa bahay. Nagsimulang mag-alisan ang mga bisita. Sa loob ng ilang minuto, halos walang laman na ang mansyon. Lumuhod si Nito sa harap ng kanyang mga magulang. Patawarin ninyo ako, pakiusap. Gugugulin ko ang natitirang bahagi ng aking buhay para bumawi sa inyo. Mahinang ngumiti si Mang Lito. Nagawa mo na, anak, nagawa mo na. Tinulungan ni Kiko ang mga matanda na pumasok sa bahay. Sumunod si Nito, isinara ang pinto. Ngunit sa katahimikan ng gabing iyon, isang tanong ang nagsimulang umikot sa kanyang isipan. Bakit sinabi ni Kiko na ilang linggo na siyang hinahanap, gayong hindi siya nakatanggap ng anumang mensahe? At higit sa lahat, sino ang nagsiguro na hindi makakarating sa kanya ang mga mensaheng iyon? Ang mga sumunod na araw ay parang paggising mula sa isang bangungot para lamang matuklasan na ang katotohanan ay mas malala pa. Ganap na binago ni Nito ang kanyang buhay, kinansela ang mahahalagang pagpupulong,
Hindi pinansin ang mga tawag mula sa galit na mga kasosyo at ginawang isang kanlungan para sa kanyang mga magulang ang kanyang mansyon. Ngunit bawat ngiti na napapalabas niya sa mukha ni Aling Elena, bawat sandali ng kapayapaan sa tabi ni Mang Lito ay may kasamang bigat ng pagsisisi na unti-unting kumakain sa kanya. Isang umaga, habang naghahanda ng almusal sa kusinang hindi pa niya nagamit dati, narinig niya ang mahinang mga yabag. Lumitaw si Mang Lito sa pintuan, nakasandal sa isang tungkod na inayos ni Kiko. Ang iyang maputlang mukha ay nagpakita ng pagsisikap. Tay, dapat nagpapahinga kayo. Mabilis na sabi ni Nito, iniwan ang kawali. Sapat na ang napahinga ko sa buhay ko, anak, sagot ng matanda. Ngayon, gusto kong mabuhay sa bawat minutong natitira sa akin, lalo na ang mga kasama ka. Umupo sila sa hapagkainan, isang marmol na mesa na binili ni Nito para pahangain ang mga bisitang hindi na bumalik. Pinagmasdan ni Mang Lito ang bahay. Maganda ang bahay na ito, anak, ngunit parang walang laman, na para bang walang tunay na nanirahan dito. Tumama ang mga salita kay Nito. Tama siya. Puno ng mamahaling bagay ang mansyon, ngunit hindi niya ito ginawang tahanan. Tay, nagsimula si Nito, may itatanong po ako. Sinabi ni Kiko na sinubukan niya akong kontakin, na tumawag siya ilang linggo na ang nakalipas para sabihing may sakit kayo. Ngunit wala akong natanggap na anumang mensahe. Tawag, wala. Dahan-dahang uminom ng kape si Mang Lito. Ipinakita sa akin ni Kiko ang kanyang call log. Tumawag siya sa opisina mo ng 14 na beses sa loob ng 3 linggo. Laging sinasabi sa kanya na abala ka, na ipapaabot ang mensahe, pero hindi ka tumawag pabalik. Imposible, nanlamig si Nito. Ang assistant ko, lagi niyang ipinapasa sa akin ang lahat ng mensahe. Lahat. Ang assistant mo? Tanong ni Mang Lito. Anong pangalan niya? Mika Reyes. 3 taon na siyang nagtatrabaho sa akin, lubos siyang mapagkakatiwalaan. Tumango ang matanda, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang tingin na nagpapahiwatig na mas marami siyang alam. Anak, sa mga araw na narito ako, may mga nakita ako, may mga narinig akong pag-uusap, at may isang bagay kang dapat malaman tungkol sa gabing dumating kami. Yumuko si Nito. Ano po iyon, tay? Bago pa man makasagot si Mang Lito, bumukas ang pinto. Pumasok si Cristina, kasama ang 2 lalaki na nakilala ni Nito, si Ricardo de Leon at ang kanyang anak na si Jano, ang pinakamahalagang kasosyo niya. Nito, kailangan nating mag-usap. Ngayon din, utos ni Cristina, hindi pinapansin si Mang Lito. Hindi ito magandang oras, sagot ni Nito. Tumayo. Kasama ko ang tatay ko. Lumapit si Ricardo de Leon. Reyes, nagpulong ang board kagabi. Ang iyong pag-uugali ay hindi katanggap-tanggap. Ipinahiya mo si Cristina. Ang merger ng ating mga kumpanya ay suspendido. At hindi lang yan, dagdag ni Jano. Ilang kliyente ang nag-withdraw ng kanilang mga account. Sabi nila, hindi sila maaaring magtiwala sa isang taong emosyonal na hindi stable. Naramdaman ni Nito ang galit. Hindi stable? Ipinagtanggol ko ang aking mga magulang mula sa isang kalupitan. Kung iyan ay hindi stability, ayaw kong maging bahagi ng mundo ninyo. Mapait na tumawa si Cristina. Ang mundo mo ay wala na. Nito, sinuri ko ang mga numero. Kung walang deal sa mga De Leon, mawawalan ng 70% ng kita ang kumpanya mo. Sa loob ng 3 buwan, bangkarota ka na. Kung gayon, magiging bangkarota ako, sagot niya. Pero hindi ako mag-iisa. Nakakaantig, sarkastikong sabi ni Cristina. Ang matagumpay na negosyante, isinusuko ang lahat para sa kanyang mga tumatandang magulang, halos makata. Sayang, hindi nagbabayad ng mga bill ang tula. Hirap na tumayo si Mang Lito. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay umalingaw-ngaw. Binibini, hindi ko alam kung anong klaseng tao ka, pero sasabihin ko sa iyo ito. Nabuhay ako ng maraming taon na walang-wala maliban sa pagmamahal ng aking pamilya at nakita ko ang mayayamang namamatay na nag-iisa. Pinili ng anak ko ang pag-ibig kaysa sa pera at iyon ang tanging tunay na kayamanan. Ganap ang katahimikan.
Namutla si Christina, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang malamig na maskara. Napakagandang talumpati, ngunit hindi nakakabusog ang mga talumpati. Tumingin siya kay Nito. Mayroon kang 48 oras para mag-isip, kung hindi, mawawala sa iyo ang lahat. Umalis silang tatlo. Tinulungan ni Nito ang kanyang ama na umupo. Tay, hindi mo na dapat. May kailangang magsabi niyan, pinutol ni Mang Lito. May lason sa puso ang babaeng iyan, anak. At ang gusto kong sabihin sa iyo, kanina ay importante. Noong gabing dumating kami, bago kami pinalayas, narinig kong nakikipag-usap si Christina sa telepono. Akala niya, tulog na kami. Ano po ang narinig ninyo, Tay? Huminga ng malalim si Mang Lito. May kausap siyang tinatawag na mahal, na lahat daw ay ayon sa plano. Na malapit mo nang kailangang pumili sa pagitan namin at ng iyong kumpanya. At kapag mali ang pinili mo, tulad ng inaasahan niya, magkakaroon na siya ng ganap na kontrol sa iyong kumpanya. Gumuho ang mundo ni Nito. Walang saysay iyan. Walang access si Christina sa kumpanya ko. Pero anak, nabasag ang boses ni Mang Lito. May sinabi pa siya. Sinabi niyang perpekto ang trabaho ni Mika sa pag-block ng mga tawag mula sa nakakainis na matandang iyon, na hindi mo nalaman na may sakit ang iyong ama hanggang sa huli na ang lahat para gumawa ng anumang hindi. Magmumukhang masama ka. Gumuho ang mundo ni Nito. Si Mika, ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant sa loob ng 3 taon, ang babaeng nag-aayos ng kanyang schedule, sumasala sa kanyang mga tawag, may access sa lahat ng kanyang email. Siya ang hindi nakikitang kamay na naglayo sa kanyang mga magulang. Bakit? Bulong ni Nito. Bakit niya iyon ginawa? Ipinatong ni Mang Lito ang kanyang kamay sa kamay ng anak dahil may nag-utos sa kanya o nagbayad. At sa tingin ko, alam nating pareho kung sino. Bago pa man makasagot si Nito, pumasok si Kiko na takot na takot. Sir Nito, si Aling Elena, nahulog po sa itaas, hindi makatayo. Umakyat si Nito ng mabilis. Nakita niya ang kanyang ina sa sahig, may hawak na isang sobre. Maputla ang kanyang mukha, may luha sa kanyang mga pisngi. Nay, anong nangyari? Itinaas ni Aling Elena ang sobre. Anak, pumasok ako sa study mo para kumuha ng libro para sa tatay mo at nakita ko ito. Patawad, ayaw kong manghimasok. Pero nang makita ko ang mga litrato, binuksan ni Nito ang sobre. Muling gumuho ang kanyang mundo, mga litrato. Si Christina na hinahalikan si Jano de Leon. Si Christina na pumipirma ng mga dokumento. At isang prenuptial agreement na nagpayelo sa kanyang dugo. Sa kaso ng diborsyo, makukuha ni Christina ang 50% ng lahat ng ari-arian at kumpanya ni Nito. Ngunit ang tuluyang sumira sa kanya ay ang petsa. 6 na buwan bago pa man siya mag-propose. Lahat ay isang bitag mula sa simula. Anak, bulong ni Aling Elena, hindi ka kailanman minahal ng babaeng iyan. Pera mo lang ang gusto niya. At nang makita niyang maaari kaming maging dahilan para iwan mo siya, ginamit niya ang aming pagmamahal laban sa iyo. Ginawa niya kaming sandata para wasakin ka. Tinulungan ni Nito ang kanyang ina habang yumayakap ito sa kanya. Pumasok si Kiko na may isang basong tubig. Lumitaw si Mang Lito, hinihingal. Nang makita ang mga litrato, nagdilim ang kanyang mukha. Tay, kailangan ninyong magpahinga. Pakiusap ni Nito. Magpapahinga ako kapag ligtas ka na. Sagot ng matanda. Anak, makinig ka. Binitag ka ng babaeng iyan, ngunit ang mga bitag ay gumagana sa magkabilang panig. Kung may mga lihim siya, mahahanap mo ang mga iyon at magagamit para ipagtanggol ang sarili mo. Hindi ako tulad niya, Tay. Hindi ako naglalaro ng marumi. Hinawakan ni Aling Elena ang mukha ng anak. Hindi ito tungkol sa maruming laro, anak. Tungkol ito sa hustisya, anak ng aking kaluluwa. Kung may natutunan ako sa buhay, ito ay ang pananahimik sa kasamaan ay pakikipagsabuatan. Hindi mo maaaring hayaan siyang makalusot. Tiningnan ni Nito ang kanyang mga magulang marupok, matanda, may sakit, ngunit mas malakas kaysa sa kanya dahil naiintindihan nila ang isang bagay na kinalimutan niya. Na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan o pera,
kundi sa integridad at pag-ibig. Sige, sa wakas, ay sabi niya. Ngunit gagawin natin ito ng tama. Walang paghihiganti. Katotohanan lamang. Noong gabing iyon, kasama si Kiko sa kanyang study, nagplano si Nito. Kiko, kailangan ko ng tulong mo. Kailangan kong malaman ang lahat ng nakita mo, narinig mo. Tumango ang matanda, inilabas ang isang papel. Mayroon pang hindi sinabi sa iyo si Mang Lito, sir. Noong gabing dumating kami, narinig kong may kausap pa si Ma'am Christina, isang lalaki. Sinabi niyang, ikaw ang huling hadlang sa isang malaking bagay, na kapag kontrolado ka na niya o wala na sa laro, magsisimula na ang tunay na proyekto. Tunay na proyekto? Anong proyekto? Inabot ni Kiko ang papel. Isinulat ko ang pangalang binanggit niya, isang bagay tungkol sa mga pamumuhunan sa South America, Operation Paru-Paro, ang tawag niya rito. Sinabi niyang may pirma mo man o wala, aalis ang pera sa bansa bago matapos ang taon. Nanlamig si Nito. Operation Paru-Paro. Nakilala niya ang pangalan mula sa mga dokumentong pinapirmahan sa kanya ni Christina, sinasabing mga routine expansion lamang. Mga dokumentong pinirmahan niya nang hindi sinusuri. Bulag na nagtitiwala. Ano ba talaga ang pinirmahan niya? Tumayo si Nito. Sa isang lugar sa lungsod, naniniwala si Christina na natalo na siya. Hindi niya alam na ang tanging nagawa niya ay gisingin siya. Kiko, sabi ni Nito, bukas, pupunta tayo sa opisina, ikaw, ako, at isang abogadong mas tuso kaysa sa kanilang lahat. Oras na para alamin kung ano talaga ang Operation Paru-Paro at sino pa ang sangkot dito. Opo, sir. At Kiko, salamat sa hindi pagsuko sa mga magulang ko, sa patuloy na pagtawag, kahit na tila kinalimutan ko na sila. Malungkot na ngumiti ang matanda. Ang isang ama ay hindi kailanman sumusuko sa kanyang mga anak, Sir Nito, at bagamat hindi ako ang iyong tunay na ama, nakita kitang lumaki. Para sa akin, ikaw pa rin ang batang tumatakbo sa bakuran, hinahabol ang mga manok. Ang mga bata, kahit maligaw, ay laging makakahanap ng daan pauwi. Muling naramdaman ni Nito ang mga luha. Ilang taon siyang nagtayo ng mga pader sa paligid ng kanyang puso. Ngunit sa loob ng 3 araw, mas marami siyang natutunan tungkol sa tunay na lakas mula sa kanyang mga magulang at kay Kiko. Ngayon, isang tanong na lang ang natitira. Maililigtas ba niya ang sinisira ni Christina at higit sa lahat malalaman ba niya ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat para sa kanyang ama? Dahil habang nagpaplano si Nito sa itaas, si Mang Lito ay nahihirapang huminga. Pinipindot ang isang panyo sa kanyang bibig habang natutulog ang kanyang asawa sa tabi niya. Hindi alam na ang oras ng kanyang asawa ay mas mabilis na nauubos kaysa sa inaakala ng kanyang anak. Ang sumunod na umaga ay may kakaibang katahimikan sa mansyon. Nagising si Nito sa sofa ng kanyang study, napapaligiran ng mga dokumento. Bawat dokumentong natagpuan niya tungkol sa Operation Paru-Paro ay parang isa pang saksak sa likod mga transfer na may pirma niya, mga account sa mga tax haven, mga peking pamumuhunan. Hindi lang siya ninanakawan ni Christina. Sinisira siya nito. Ang amoy ng bagong timplang kape ang gumising sa kanya. Sinundan niya ito sa kusina at nanigas sa pintuan. Si Aling Elena ay nakatayo sa harap ng kalan, nagluluto ng pandesal mula sa simula, tulad ng ginagawa niya sa kanilang maliit na bahay. Nay, bulong ni Nito, hindi niyo na po kailangang gawin iyan. Lumingon si Aling Elena. Anak, ang isang ina ay laging nag-aalaga sa kanyang mga anak kahit sa isang bahay na putik o sa isang palasyo. Ang pagmamahal ay inihahain sa plato. Niyakap ni Nito ang kanyang ina mula sa likod. Patawarin niyo po ako, Nay, sa lahat ng almusal na hindi nangyari, sa lahat ng umagang mag-isa kayong naghintay sa tawag ko. Hinawakan ni Aling Elena ang mukha ng anak. Anak ng aking kaluluwa, tapos na ang nakaraan. Ang mahalaga ay ngayon, at ngayon kasama mo kami ng tatay mo. Iyon lang ang kailangan ko, bago. Huwag po kayong magsalita ng ganyan, pinutol ni Nito. Gagaling po si Itay.
Hahanapin natin ang pinakamahusay na mga doktor. Mahinang umubo si Mang Lito at napansin ni Nito na idiniin ito ang isang panyo sa kanyang bibig. Mayroong isang bagay sa kilos na iyon na nagpayelo sa kanyang dugo. Bago pa man siya makapagtanong, nagsalita si Kiko. Sir Nito, mayroon po kayong dapat malaman. Kagabi, pagkatapos ninyong makatulog, nakatanggap po ako ng tawag. Si Mika po, ang inyong assistant. Nanigas si Nito. Tinawagan ka ni Mika? Bakit? Nagpalitan ng tingin si Kiko at Mang Lito. Sabi niya, kailangan ka raw niyang makita agad. May impormasyon daw siya tungkol kay Ma'am Salazar na makakatulong sa iyo, pero hindi raw niya masabi sa telepono. Natatakot daw siyang minamanmanan siya. Bitag iyan, agad na sabi ni Nito. Kasamahan ni Christina si Mika. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Marahil, sabi ni Mang Lito, o baka natauhan na siya. Anak, nagbabago ang mga tao. Minsan, kapag nakikita nila ang bunga ng kanilang mga ginawa, nagigising sila. Inilapag ni Aling Elena ang isang plato ng mainit na pandesal. Noong bata ka, anak, mayroon kaming kapitbahay na laging masama ang ugali sa amin, si Aling Puring. Laging kaming pinipintasan. Isang araw, na aksidente ang anak niya. Kailangan nila ng pera, pero wala nang gustong tumulong sa kanya. At alam mo kung sino ang nagbigay sa kanya ng lahat ng aming naipon. Si Itay. Bulong ni Nito. Tumango si Mang Lito. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Dahil ang sakit ng isang ama ay sakit ng lahat ng ama. At ang pagtatanim ng sama ng loob ay parang pag-inom ng lason at pag-asang iba ang mamamatay. Umiyak si Aling Puring sa aking balikat at mula noon, siya na ang unang nagtatanggol sa amin. Nagbabago ang mga tao. Anak, ulit ni Aling Elena. Kung gustong makipag-usap ni Mika, marahil dapat kang makinig. Ngunit mag-ingat. Tahimik na tinapos ni Nito ang kanyang almusal. Sa huli, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Mika. Sumagot ito agad. Mr. Reyes, salamat sa pagtawag. Kailangan ko po kayong makita. May mga bagay po kayong hindi alam. Mga kakilakilabot na bagay na pinaplano ni Ma'am Salazar. Bakit kita paniniwalaan, Mika? Hinarang mo ang mga tawag ng tatay ko. May mahabang katahimikan. Nang magsalita muli si Mika, umiiyak na ito. Dahil binayaran po ako. Malaki ang ibinayad sa akin. Kailangan ko po ng pera para sa operasyon ng kapatid ko. Pero, pagkatapos kong makita ang mga magulang ninyo sa lamig, napagtanto kong naging tao na ako na ipinangako kong hindi ako magiging. Ipinikit ni Nito ang kanyang mga mata. Saan tayo magkikita? Sa isang coffee shop sa may parke, 2:00. Pero mag-isa lang po kayong pumunta. Kung malaman ni Christina na kinakausap ko kayo, nabasag ang kanyang boses. Hindi ko po alam kung ano ang kaya niyang gawin. Tiningnan ni Nito ang kanyang mga magulang. Pumunta ka, anak, sabi ni Mang Lito, pero isama mo si Kiko. Hayaan mo siyang magbantay. At kung may mali, umalis ka agad. 2:00, pumasok si Nito sa coffee shop. Nakaupo si Mika sa isang mesa sa sulok, nakasuot ng salaming pang-araw. Tila tumanda siya ng 10 taon. Mr. Reyes, salamat sa pagpunta. Mayroon kang 5 minuto. Malamig, nasabi ni Nito. Inalis ni Mika ang kanyang salamin. Ang Operation Paru-Paro ay hindi lang isang financial scam, sir. Mas malala pa. Ginagamit ni Christina ang kumpanya ninyo bilang front sa money laundering para sa mga international criminal organization. Ang mga pirma ninyo sa mga dokumentong iyon ay ginagawa kayong legal na kasabwat. Huminto ang mundo ni Nito. Imposible. Sinuri ko huminto siya. Napagtanto ang katotohanan. Hindi, wala akong sinuri. Bulag akong nagtiwala sa kanya. Mayroon pa. Naglabas si Mika ng isang USB. Narito po ang lahat ng ebidensya. Mga email, mga wire transfer, mga recorded na pag-uusap. Lahat ng kailangan ninyo para patunayang naloko kayo. Ngunit mayroon pa. Tungkol sa tatay ninyo, nanigas si Nito. Ano tungkol sa tatay ko? Lumunok si Mika. Pinag-aralan ni Christina ang medical history niya. Alam na niya sa simula pa lang na may sakit si Mang Lito at ginamit niya iyon.
Plinano niya ang lahat para malaman ninyo ang katotohanan sa pinakamasamang posibleng panahon kapag huli na para gumawa ng anuman kundi ang magsisi. Tumayo si Nito na itulak ang upuan. Mayroon pa, sabat ni Mika. Kailangan ng tatay ninyo ng isang mahal na experimental na gamot at sinigurado ni Christina na ma-freeze ang lahat ng inyong pangunahing account. Kung walang deal sa mga De Leon, wala kayong pondo para bayaran iyon. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Dahil ako po ang nag-aayos ng inyong financial calendar, Mr. Reyes. Nakita ko ang lahat, narinig ko ang lahat, at nanahimik ako dahil binayaran ako. Tumutulo na ang luha sa kanyang mukha. Naligtas ang kapatid ko dahil sa perang ibinigay nila. Paano ko ma-enjoy ang buhay niya kung alam kong tumulong akong sirain ang sa inyo? Kinuha ni Nito ang USB. Nasa maliit na device na iyon ang buong katotohanan. Ngunit nandoon din ang pinakamasakit na katotohanan na sinayang niya ang mahahalagang taon kasama ang kanyang ama habang hinahabol ang isang tagumpay na binuo sa kasinungalingan. At ngayon, ubos na ang oras. May isa pa pong bagay na dapat ninyong malaman, sabi ni Mika. Si Jano De Leon ay hindi kasintahan ni Christina. Kasosyo niya ito. Ang tunay na kasintahan ay isang taong mas malapit sa inyo. Isang taong lubos ninyong pinagkakatiwalaan. Sino? Bago pa man makasagot si Mika, bumukas ang pinto. Pumasok ang tatlong lalaki, namutla si Mika. Takbo! Sigaw niya. Bitag ito. Sinusundan nila ako. Mabilis na kumilos si Nito, hinila si Mika at tumakbo sa likod. Lumitaw si Kiko. Hinarangan ang isa sa mga lalaki. Tumakbo silang tatlo palabas. Palayo, hindi sila huminto hanggang makarating sila sa kotse ni Kiko. Nang makarating sila sa mansyon, naghihintay ang kanyang mga magulang. Niyakap ni Nito ang kanyang mga magulang. Ayos lang po ako, tay. Ayos lang ang lahat. Ngunit hindi iyon totoo. May ebidensya na siya para wasakin si Christina. Ngunit alam din niyang hindi ito titigil. At ang pinakanakakatakot, hindi pa niya alam kung sino ang tunay na taksil. Noong gabing iyon, umupo si Nito sa tabi ng kama ng kanyang ama. Hirap itong huminga. Tay, aayusin ko po ito. Ipinapangako ko. Kukunin ko po ang gamot na iyon. Ililigtas ko kayo. Dahan-dahang iminulat ni Mang Lito ang kanyang mga mata. Naligtas mo na ako, anak. Noong pinapasok mo ako sa iyong tahanan, noong pinili mo ang pag-ibig kaysa sa pera, naibigay mo na sa akin ang lahat ng kailangan ko. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Umiyak si Nito. May oras pa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Nito ang katotohanan. Ang oras ang tanging kalaban na hindi niya matatalo, at ang kalabang iyon ay nananalo. Ang mga araw pagkatapos ng pagbagsak ni Christina at Ricardo ay ang pinakamatindi sa buhay ni Nito. Patuloy na iniulat ng media ang iskandalo, ngunit halos hindi pinapansin ni Nito ang balita. Ang buong mundo niya ay lumiit sa isang silid sa ikalawang palapag ng kanyang mansyon kung saan si Mang Lito ay araw-araw na lumalaban para sa bawat hininga. Matapos ma-unfreeze ang kanyang mga account, kinuha ni Nito ang pinakamahusay na mga espesyalista. Kinumpirma ni Dr. Santos, isang kilalang cardiologist, ang kinatatakutan ng lahat. Ang experimental na gamot ay maaaring magbigay sa kanya ng ilang buwan pa, marahil isang taon, ngunit hindi ito isang lunas. Magkano man iyan? Tanong ni Nito. Ginoong Reyes, pinag-uusapan natin ang ₱250,000 at walang garantiya, wala akong pakialam. Gawin ninyo ang lahat. Ngunit nang umalis si Dr. Santos, hinawakan ni Mang Lito ang kamay ng anak. Hindi, anak ko. Anong ibig ninyong sabihin, tay? Maililigtas kayo ng gamot na ito. Mabibigyan ako nito ng oras. Pagtatama ni Mang Lito. Oras sa mga ospital, konektado sa mga makina. Hindi iyon ang oras na gusto ko. Anak, kung gayon, ano po ang gusto ninyo? Naramdaman ni Nito ang mga luha. Gusto ninyong manatili lang ako rito, pinapanood kayong mamatay? Ngumiti si Mang Lito. Gusto kong gamitin mo ang perang iyan sa isang bagay na mas mabuti.
Gusto kong gugulin ang aking mga huling araw dito, sa bahay na ito, kasama ang aking asawa at anak. Walang sakit, walang makina, pag-ibig lang, at gusto kong malaman mo, kapag pumanaw na ako ang pinakamayamang tao sa mundo dahil nasa akin ang lahat ng tunay na mahalaga. Si Aling Elena, na nakikinig mula sa pintuan, ay pumasok na umiiyak at niyakap ang kanyang asawa. Naku, matandang matigas ang ulo, kaya ka nga na-inlove sa akin, biro ni Mang Lito. Sa isang sandali, nakita ni Nito sa kanyang mga magulang ang mga kabataang nagkakilala mga dekada na ang nakalipas. Tinanggap ni Nito ang desisyon ng kanyang ama. Kumuha siya ng mga nurse para sa palliative care. Ginawa niyang isang maliwanag na silid ang master's bedroom. Nagdala siya ng mga litrato ng kanilang buong buhay. Lumipat si Kiko sa isang guest room. Si Mika, na tumistigo laban kina Cristina at Ricardo, ay dumadalaw 2 beses sa isang linggo, nagdadala ng mga bulaklak. Nawalan siya ng trabaho, ngunit nakahanap ng isang bagay na mas mahalaga, pagtubos at isang pamilyang nagpatawad sa kanya. Isang hapon, habang nagbabasa si Nito ng paboritong libro ng kanyang ama, pinatigil siya ni Mang Lito. Anak, may ipapakiusap ako. Hanapin mo sa luma kong maleta ang isang dilaw na sobre. Natagpuan ni Nito ang sobre. Sa loob, isang sulat kamay na liham at isang lumang clipping ng pahayagan mula sa mahigit 30 taon na ang nakalipas. Ipinapakita nito ang isang batang karpintero na tumatanggap ng parangal sa pagliligtas sa isang bata mula sa isang gumuho na gusali. Kayo po ito, Tay, bulong ni Nito. Halos mamatay ako noong araw na iyon, sabi ni Mang Lito. Gumuho ang isang pader, lahat ay tumakbo, ngunit narinig ko ang iyak ng bata. Pumasok ako at inilabas siya. Nabali ang 3 tadyang ko, ngunit nabuhay ang bata. Bakit hindi niyo po ito sinabi sa akin? Dahil hindi ko ito ginawa para sa pagkilala, anak. Ginawa ko ito dahil ito ang tama, at iyan ang pamana na gusto kong iwan sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong pera. Ang mahalaga ay kung ano ang iyong ginagawa kapag walang nakatingin. Niyakap ni Nito ang kanyang ama. Ngayon, basahin mo ang sulat, sabi ni Mang Lito. Anak ko, basa ni Nito, kung binabasa mo ito, nangangahulugang malapit na ang aking oras. Nabuhay ako ng isang buong buhay. Nagtrabaho ako gamit ang mga kamay na ito hanggang sa dumugo sila, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na mahirap ako dahil nasa akin ang iyong ina at ikaw. Hindi ako sumusulat para magilty ka. Sumusulat ako para ipaalala sa iyo kung sino ka talaga. Ikaw ang batang nagbabahagi ng kanyang tinapay, ang binatang nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng poste, ang lalaking nagtayo ng isang imperyo, ngunit nang kailangang pumili, pinili ang pag-ibig. Iyan ang aking anak. Hinihiling ko sa iyo ang 3 bagay. Una, alagaan mo ang iyong ina. Pangalawa, huwag kang magtanim ng sama ng loob. Ang pagpapatawad ay para sa iyo, para mabuhay ka ng may kapayapaan. Pangatlo, gamitin mo ang iyong tagumpay para tulungan ang iba. Mahal kita higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Ang iyong mapagmahal na ama, Lito. Tapos nang magbasa si Nito, basa ang mukha sa luha. Pumasok si Aling Elena at sumali sa yakap. Ang mga araw ay naging isang mahalagang routine. Mga almusal, mga kuwentuhan, mga gabing magkakasama. Ginamit ni Nito ang kanyang yaman para magtayo ng Lito and Elena Reyes Foundation na nagbibigay ng mga scholarship sa mga anak ng mga manggagawa. Si Mika ang naging direktor. Isang umaga, ilang linggo ang lumipas, alam ni Nito na may nagbago. Ang katahimikan ay iba. Umakyat siya sa hagdanan. Si Mang Lito ay nakahiga sa kama. Si Aling Elena ay natutulog sa tabi niya. Si Kiko ay nakaupo sa isang silya, tahimik na umiiyak. Anak ko, bulong ni Mang Lito. Halika, umupo ka. Lumuhod si Nito. Tay, darating po ang doktor ngayon. Hindi ko na kailangan ng gamot, anak. Ngumiti si Mang Lito nang may kapayapaan. Oras na at handa na ako. Hindi po, umiyak si Nito.
Hindi po kayo pwedeng umalis. Naibigay mo na sa akin ang higit pa sa pinangarap ko. Ang mga huling araw na ito kasama ka ang pinakamalaking regalo sa aking buhay. Papanaw akong masaya. Tumingin si Mang Lito sa kanyang asawa. Elena, mahal ko, salamat sa bawat araw. Magkita tayo muli. Ipinikit ni Mang Lito ang kanyang mga mata. Ang kanyang paghinga ay bumagal at pagkatapos napapaligiran ng pamilya, pumanaw si Mang Lito Reyes. Walang drama, walang sakit, isang huling malumanay na paghinga lamang. Humikbi si Nito, hawak ang kamay ng kanyang ama. Hinalikan ni Aling Elena ang noo ng kanyang asawa. Nagdasal si Kiko. Ang libing ay simple, ngunit puno ng pagmamahal. Walang mga negosyante, tanging mga taong tunay na nakakakilala kay Mang Lito. Sa misa, nagsalita si Nito. Itinuro sa akin ng aking ama na ang tunay na tagumpay ay hindi sinusukat sa mga bank account, kundi sa mga buhay na naantig. Ilang taon akong humabol sa isang ilusyon ng kadakilaan at halos mawala ang tanging bagay na tunay na nagpadakila sa akin, ang pagmamahal ng aking pamilya. Ngunit binigyan ako ng aking ama ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa oras. Binigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon. Ipinakita niya sa akin na hindi pa huli ang lahat para piliin ang pag-ibig kaysa sa pride. At bagamat durog ang aking puso ngayon, puno rin ito dahil nagkaroon ako ng karangalan na maging anak ni Lito Reyes, isang taong walang gaanong pag-aari, ngunit ibinigay ang lahat. Pagkatapos ng libing, nagpatuloy ang buhay, ngunit nagbago. Lumipat si Aling Elena sa mansyon, ginawa itong isang tunay na tahanan. Si Kiko ang naging tagapamahala ng ari-arian, ngunit higit sa lahat, ang lolo na hindi kailanman nagkaroon si Nito. Nagtayo sila ng isang maliit na manukan sa likod bahay. Sina Cristina at Ricardo ay nasentensiyahan ng 15 taon sa bilangguan. Hindi dumalo si Nito. Natutunan niyang hindi nagdudulot ng kapayapaan ang paghihiganti. Isang taon pagkamatay ni Mang Lito, nasa hardin si Nito nang lumapit si Kiko na may isang lumang kahon. Sir Nito, nakita ko po ito. Sa tingin ko, gusto ni Mang Lito na mapunta ito sa inyo. Ang toolbox ni Mang Lito. Ang parehong mga gamit na ginamit niya sa pagtatayo ng mga bahay sa loob. Isang huling nota. Anak, ang mga gamit na ito ang nagtayo ng ating kabuhayan. Ngayon, ikaw naman ang magtayo ng isang bagay na mas malaki. Isang pamana ng kabutihan. Mahal kita, Tay. Niyakap ni Nito ang kahon. Naramdaman ang presensya ng kanyang ama at sa isang paraan, hindi ito umalis. Noong gabing iyon, kasama ang kanyang ina sa beranda, nagtanong si Nito, Nay, sa tingin niyo po ba, proud sa akin si Itay? Hinawakan ni Aling Elena ang kamay ng anak. Anak, laging proud sa iyo ang tatay mo. Kahit noong naligaw ka, dahil alam niyang sa huli, makakahanap ka ng daan pauwi. At nahanap mo ito, anak ng aking kaluluwa. Nahanap mo. Tumingin si Nito sa langit, naramdaman ang isang kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. Nawalan siya ng kayamanan, nakakuha ng iba pa. Nawalan siya ng mga kaibigan, ngunit nabawi niya ang isang pamilya. At sa isang lugar sa likod ng mga bituin, sigurado siyang nakangiti si Mang Lito. Dahil sa wakas, natutunan ng kanyang anak ang pinakamahalagang aral, na ang pag-ibig ang tanging yaman na hindi maaaring nakawin ni Numan, ang tanging pamana na tunay na mahalaga. Isang malumanay na hangin ang umihip, at sa bulong ng hangin, halos marinig ni Nito ang boses ng kanyang ama, Magaling, anak ko, magaling. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, alam ni Nito na magiging maayos ang lahat. Dahil natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi ang pag-abot sa tuktok na mag-isa, kundi ang pag-abot doon kasama ang mga taong mahal mo. Nawalan siya ng oras, pera, ama. Ngunit nakakuha siya ng isang bagay na mas mahalaga. Nahanap niya ang daan pauwi at sa huli, iyon lang ang tunay na mahalaga.